Sa isang tahimik na bayan sa San Pablo, Laguna, kung saan ang bawat umaga ay sinasalubong ng tilaok ng mga tandang at amoy ng kapeng barako, namumuhay ang isang lalaking kilala ng lahat bilang si Lolo Jose. Sa edad na 65 taon, ang kanyang figura ay simple lamang, isang matandang nakasuot ng malinis na kamiseta at pantalon, may mga guhit na sa mukha na nagsasalaysay ng libo-libong kwento. Ngunit sa likod ng simpleng anyo na iyon ay isang legasya ng karunungan at pagmamahal. Si Lolo Jose ay isang retiradong guro sa pampublikong paaralan at inilaan niya ang halos buong buhay niya sa paghubog sa isipan ng mga kabataan sa kanilang barangay. Kilala siya bilang isang taong matalino at puno ng pag-aaruga, hindi lang sa kanyang mga naging estudyante, kundi sa kanyang pamilya at sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Ang kanyang maliit na bahay na maihalong luma at bagong bato ay madalas maging kanlungan para sa mga kapitbahay na humihingi ng payo. Komportable silang makinig sa kanyang mga salitang puno ng karanasan at malalim na pag-unawa. Simple lamang ang kanyang pamumuhay, malayo sa ingay at gulo ng syudad. Tuwing umaga, pagkatapos magdilig ng kanyang mga halaman, lalakad siya sa kanilang lugar, babatiin ang bawat makasalubong, at lalanghapin ang sariwang hangin na dala ng kalapit na lawa. Bagamat limitado ang kanyang pamumuhay, palaging inuuna ni Lolo Jose ang kaligayahan at kapakanan ng kanyang pamilya. Mayroon siyang 2 anak at ilang mga apo na labis niyang minamahal. Palagi siyang gumagawa ng paraan upang magkaroon ng oras para sa kanila, itinuturo ang mga mahahalagang aral sa buhay tulad ng kasipagan, katapatan at paggalang. Sa kanyang tapat na pag-ugali, nagawa niyang bumuo ng isang pamilyang may mahigpit at maayos na ugnayan. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, mayroong lungkot at pangungulila. Ilang taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang asawa, at ang pagkawala nito ay nag-iwan ng puwang sa kanyang puso. Ang pangyayaring iyon ang nagturo sa kanya na mas pahalagahan ang bawat sandali kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Kahit na may bahid ng lumbay ang kanyang katandaan, hindi kailanman nawala ang kanyang pagnanais na magbigay at magbahagi ng pagmamahal. Alam niyang bawat araw ay isang biyaya, at desidido siyang mabuhay ng may kabuluhan, maging isang huwaran at inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon. Si Lolo Jose ang buhay na halimbawa ng isang hindi opisyal na lider sa kanilang komunidad, isang taong, bagamat simple, ay may malaking impluwensya sa puso ng mga taong nakakakilala sa kanya. Isang maaraw na hapon, nagpasya si Lolo Jose na magtungo sa palengke gamit ang kanyang luma, ngunit mapagkakatiwala ang motorsiklo. Puno ng sigla, isinuot niya ang kanyang paboritong puting t-shirt at inihanda ang sarili para sa karaniwang gawain. Sa kanyang isipan, nakalista na ang mga kailangan niyang bilhin, sariwang gulay, bigas, at kaunting paboritong tinapay ng kanyang mga apo. Ang biyahe papuntang palengke, na karaniwan ay masaya, ay tila mas mapanghamon ngayon dahil sa dami ng mga sasakyan at taong naglalakad. Maingat palagi si Lolo Jose sa pagmamaneho, ngunit sa araw na iyon, ang kanyang konsentrasyon ay bahagyang nagambala ng pananabik para sa kanyang apo na kakatapos lang manalo sa isang kompetisyon sa paaralan. Habang binabagtas niya ang isang crossing, hindi niya namalaya na nalampasan niya ang isang traffic sign na nagpapahiwatig ng bawal lumiko. Hindi niya sinasadyang labagin ang patakaran at bigla, nakaramdam siya ng kaba. Alam niya na bilang isang motorista, napakahalaga na sundin ang mga batas trapiko. Ngunit sa gitna ng kanyang abalang isipan, hindi niya napansin ang kanyang pagkakamali hanggang sa malapit na siya sa susunod na interseksyon. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay nagsimulang bumagabag sa kanya, ngunit sinubukan niyang manatiling kalmado at ipagpatuloy ang paglalakbay patungo sa palengke, umaasang walang nakapansin sa kanya. Habang nagpapatuloy si Lolo Jose sa kanyang biyahe, bigla siyang nakakita ng isang pulis na nakatayo sa gilid ng daan, masusing pinagmamasdan ang bawat sasakyang dumadaan na may matalim na tingin. Bahagyang nanginig ang puso ni Lolo Jose, ngunit pinilit niyang kumalma. Ngunit habang papalapit siya, itinaas ng pulis ang kamay nito, pinahihinto siya sa isang mariing tono. Hoy! Hinto, sigaw ng pulis, ang boses nito ay puno ng otoridad. Itinigil ni Lolo Jose ang kanyang motorsiklo at agad naramdaman ang tensyon sa hangin. Ang kanyang kaba ay lalo pang tumindi nang mapagtanto niyang kaharap niya ang isang pulis na hindi lamang nagpapatupad ng tungkulin, kundi tila naghahanap ng mabibiktima para pagmultahin. Lumapit ang pulis na may tiwala sa sarili, ngunit kitang-kita ang kayabangan sa kanyang mukha.
Hoy, Lolo! Bakit ka lumabag sa batas trapiko? Naghahanap ka ba ng gulo? Sigaw nito na maihalong pangmamaliit. Nagulat si Lolo Jose sa mga salitang iyon. Kailanman ay hindi pa siya tinawag sa ganoong kababang paraan. Sa kanyang puso, nakaramdam siya ng galit at kahihiyan. Ngunit bilang isang taong may karanasan, sinikap niyang manatiling mahinahon. Paumanhin po, Ginoo. Hindi ko po sinasadya, sagot niya sa mahinang boses, umaasang maipaliwanag ang sitwasyon ng walang gulo. Ngunit, hindi siya binigyan ng pagkakataon ng pulis na magsalita. Sa halip, lalo pa nitong ipinakita ang kanyang kabastusan at kawalan ng respeto sa edad ni Lolo Jose. Mabilis na inilabas ng pulis ang kanyang tiket at nagsimulang magsulat ng multa nang hindi man lang isinasaalang-alang ang kanyang paliwanag. Sa susunod, huwag ka nang lalabag, Lolo. Heto ang tiket mo, sabi nito habang tumatawang mapang-asar, na para bang ipinagdiriwang ang kanyang kapangyarihan sa isang matanda. Nakaramdam ng sakit si Lolo Jose, hindi lang dahil sa multang kailangan niyang bayaran, kundi dahil sa hindi makatarungan at mapanghamak na pagtrato sa kanya. Sa isang iglap, ang daan na dati mainit at palakaibigan ay naging isang arena ng kawalang katarungan. Ang sakit at galit ay nag-ipon sa kanyang dibdib. Ngunit sa kabilang banda, alam niyang kailangan niyang gumawa ng matalinong hakbang upang hindi lumala ang sitwasyon. Sa gitna ng tensyonadong kalagayan, napagtanto ni Lolo Jose na kailangan niyang lumaban, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang dignidad bilang isang lolo. Pagkatapos isulat ang tiket, tinitigan ng pulis si Lolo Jose na may masamang hangarin. Makinig ka, Lolo, sabi nito na may pagbabanta. Kung gusto mong maayos to nang hindi na aabot sa korte, bigyan mo na lang ako ng pangkape. Hindi na kailangang maging komplikado. Alam kong kaya mong maglabas ng kaunti. Natigilan si Lolo Jose sa hindi nararapat na alok. Hindi niya inaasahan na sa gitna ng isang simpleng biyahe pa uwi, malalagay siya sa isang ganito kasamang sitwasyon. Sa kanyang puso, galit at kahihiyan ang naramdaman niya. Ngunit alam din niyang ang paglaban ay maaaring magdulot ng mas malaking problema. Sinubukan ni Lolo Jose na mag-isip ng malinaw sa gitna ng matinding pressure. Tumingin siya sa paligid at napansin na maraming dumadaan, ngunit walang sinumang nangahas na lumapit. Nagsimulang bumalot sa kanyang isipan ang takot. Sa kanyang pitaka, kaunting pera na lamang mula sa kanyang pensyon ang natitira, na inilaan niya para sa pang-araw-araw na pangangailangan at kaunting pasalubong para sa kanyang apo. Ginoo, wala po akong gaanong pera. Gusto ko na po sanang umuwi, sabi niya. Nanginginig ang kanyang boses sa pagitan ng kawalan ng katiyakan at takot. Ngunit, walang ipinakitang simpatya ang pulis. Sa halip, lalo pa itong lumapit na may mas matinding pananakot. Kung ganon, dapat handa ka sa kahihinatnan niyan, Lolo, sagot ng pulis na may pang-aasar, na tila ninanamnam ang laro ng kapangyarihan. Pakiramdam ni Lolo Jose ay nabitag siya sa isang hindi makatarungang sitwasyon. Nilabanan niya ang kawalan ng pag-asa, sinusubukang humanap ng paraan para makawala sa pressure na ito. Sa gitna ng kagipitan, naglabas siya ng kaunting pera mula sa kanyang pitaka. Ngunit, malinaw na hindi ito sapat sa hinihingi ng pulis. Sa mabigat na kalooban, ibinigay niya ang pera, pakiramdam niya ay ninakawan siya ng dignidad sa harap ng maraming tao. Sa kanyang isipan, ipinangako ni Lolo Jose na hindi niya hahayaang matapos na lang ito. Kailangan niyang humanap ng paraan upang labanan ang kawalang katarungan na ito, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa ibang mga tao na maaaring maging susunod na biktima. Huminga ng malalim si Lolo Jose, sinusubukang pakalmahin ang sarili kahit nagangalit ang kanyang puso. Alam na alam niyang hindi madaling harapin ang isang pulis na tulad nito, lalo na't dehado siya sa sitwasyon. Sa mahinang boses ngunit puno ng paninindigan, sinubukan ni Lolo Jose na ipaliwanag ang kanyang kalagayan. Ginoo, hindi ko po talaga sinasadya. Hindi ko napansin ang karatula kanina. Isa lamang po akong retirado at papunta ako sa palengke para bumili ng pangangailangan ng pamilya. Wala po akong maraming pera. Sana po ay maunawaan ninyo, pakiusap ni Lolo Jose ng may kababaang loob, umaasang maaantig ang pagkatao ng opisyal sa kanyang harapan. Ngunit, hindi dumating ang katahimikang inaasahan niya. Sa halip, tumawa lamang ang pulis ng bahagya, isang mapang-asar na tawa, na walang bahid ng simpatya.
Kalokohan! Ilan na ang nagsabing hindi nila sinasadya? Lahat ng dahilan na iyan, kabisado ko na, sigaw ng pulis na may matalas at mapanghamak na tono. Napatahimik si Lolo Jose, tinitigan niya ang mga mata ng opisyal, sinusubukang hanapin kahit katiting na hustisya sa tingin nito. Ngunit ang nakita niya ay kayabangan at labis na pag-abuso sa kapangyarihan. Nasaktan ang puso ni Lolo Jose. Paanong sa kanyang katandaan, ganito pa rin ang trato sa kanya? Hindi niya inakala na siya, na nagturo ng katapatan at integridad sa kanyang mga estudyante, ay haharap ngayon sa kabaligtaran mula sa isang taong dapat sana ay tagapagtanggol ng mamamayan. Kahit nasasaktan, pinigil ni Lolo Jose ang kanyang emosyon. Alam niyang walang maidudulot na mabuti ang padalos-dalos na kilos. Sa sitwasyong lalong nagiging tensyonado, pinili niyang manatiling kalmado kahit nag-aalab ang kanyang kalooban. Ayaw niyang gumawa ng gulo, lalo na't ayaw niyang palalain ang sitwasyon. Ngunit, patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan ang kahihiyan. Pakiramdam niya ay ibinaba ang kanyang pagkatao sa harap ng maraming taong nakasaksi sa pangyayari. Si Lolo Jose ay isang taong laging nagtuturo ng kahalagahan ng pagpapanatili ng dangal at karangalan. Ngunit ngayon, siya mismo ang lumunok ng mapait na katotohanan ng kawalang katarungan. Sa kabila nito, sinubukan ni Lolo Jose na paalalahanan ang kanyang sarili na sa huli, ang katotohanan ay mananaig. Naniniwala siyang ang kababaang loob at pasensya ang magiging lakas niya kahit sa gitna ng ganitong sitwasyon. Ngunit sa kanyang puso, mayroon siyang matatag na determinasyon na hindi hayaang lumipas na lamang ang pagtratong ito. Mayroong malalim na sakit, ngunit mayroon ding unti-unting sumisibol na diwa upang labanan ang kawalang katarungan sa tamang paraan. Sa ibang lugar, malayo sa pinangyarihan, si Police Captain Rafael Reyes, ang panganay na anak ni Lolo Jose, ay pauwi na mula sa kanyang tungkulin. Bilang isang opisyal ng pulisya na may mataas na ranggo, si Rafael ay kilala bilang isang taong mahigpit, dedikado, at may magandang reputasyon sa kanyang unit. Sa araw na iyon, ang kanyang isipan ay puno ng pananabik na makasama ang kanyang pamilya. Ilang araw na siyang nasa operasyon at hindi na makapaghintay na makasama ang kanyang ama, na naging inspirasyon niya mula pagkabata. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang biyahe, biglang tumunog ang kanyang telepono. Mula sa kabilang linya, narinig niya ang boses ng kanyang ina na nag-aalala at balisa. "Rafe, anak, ang tatay mo. Hinuli sa daan. May pulis daw na bastos ang trato sa kanya." Nanginginig ang boses ng kanyang ina, puno ng pag-aalala. Nang marinig ang balita, agad na nagbago ang mukha ni Rafael. Ikinuyom niya ang kanyang kamao sa manibela, pinipigilan ang galit na nagsisimulang umakyat sa kanyang dibdib. Para sa kanya, ang kanyang ama ang pinakarespetadong tao. Isang matandang lalaki na dapat tratuhin ng may buong paggalang, hindi kahihiyan. "Ano? Sinong pulis ang nangahas na gawin yan?" Tanong ni Rafael sa mariing tono, sinusubukang kontrolin ang kanyang emosyon. Ipinaliwanag ng kanyang ina sa abot ng kanyang makakaya ang lokasyon at kung paano tinrato si Lolo Jose. Hindi matanggap ni Rafael na may isang opisyal na nang-aabuso sa kanyang kapangyarihan, lalo na sa kanyang sariling ama. Walang pag-aalinlangan, agad niyang ibinalik ang direksyon ng kanyang sasakyan, pinabilis ang takbo, at desididong puntahan ang kanyang ama. Sa kanyang isipan, alam niyang hindi lamang ito tungkol sa kanyang pamilya, kundi tungkol din sa prinsipyo ng katarungan na matagal na niyang pinaninindigan. Habang papunta sa lokasyon, binalikan ni Rafael ang mga alaala ng kanyang kabataan kasama ang ama. Si Lolo Jose ang lahat sa kanya. Isang lalaking nagturo sa kanya tungkol sa integridad, katapatan, at tapang na ipagtanggol ang tama. Ngayon, nang marinig na ang kanyang ama ay tinatrato ng walang respeto ng isang pulis na dapat sana inagpoprotekta, kumukulo ang kanyang dugo. "Hindi karapat-dapat ang tatay ko na tratuhin ng ganito," bulong niya sa sarili, ang boses ay mariin ngunit puno ng emosyon. Para sa kanya, hindi lamang ito isang usapin ng pamilya, kundi tungkol din sa pagpapanatili ng karangalan ng isang matandang lalaki na nag-alay ng kanyang buhay sa kabutihan. Alam ni Rafael na pagdating niya sa lokasyon, kailangan niyang tiyakin na ang nag-abuso sa kapangyarihan ay haharap sa resulta ng kanyang mga ginawa. Sa matalim na tingin at matatag na determinasyon, lalo pa niyang pinabilis ang takbo, handang harapin anuman ang nasa unahan.
Mas diniinan ni Police Captain Rafael ang pedal ng kanyang sasakyan, humaharurot patungo sa lokasyong sinabi ng kanyang ina. Tense ang kanyang mukha at mahigpit ang pagkakahawak sa manibela. Ang kanyang isipan ay puno ng galit na mahirap pigilan. Hindi niya kailanman inakala na isang araw, ang kanyang ama, isang matandang puno ng kabutihan at karangalan, ay makakaranas ng bastos at hindi nararapat na pagtrato mula sa isang pulis. Bilang isang opisyal ng pulisya, alam na alam ni Rafael kung paano dapat ipatupad ang batas ng may katarungan at respeto sa mamamayan, lalo na sa mga matatanda tulad ng kanyang ama. Ngunit, nang marinig ang kwento na ang kanyang ama ay kinikikilan at hinahamak ng isang opisyal na dapat sana inagpoprotekta sa taong bayan, umakyat ang galit sa kanyang ulo. Sa kanyang puso, desidido na siyang hindi ito hahayaang palampasin. Nang malapit na siya sa lugar, pinatay niya ang makina ng kanyang sasakyan at mabilis na bumaba. Mula sa malayo, nakita niya ang kanyang ama, si Lolo Jose, na nakatayo sa gilid ng daan na may malungkot na mukha at puno ng tensyon. Sa harap niya, isang pulis na nakauniporme ang nagsasalita sa malakas na tono, tila nananakot. Pinaningkitan ni Rafael ang kanyang mga mata, sinusubukang pigilan ang nag-uumapaw na emosyon. Ngunit nang makita niyang dinukot ng kanyang ama ang pitaka na may nanginginig na kamay at nag-abot ng pera sa pulis, sumabog ang isang bagay sa loob niya. Hindi na niya napigilan ang galit na nag-aalab mula pa noong marinig niya ang balita. Naglakad siya ng may matatag na hakbang, nilapitan sila at direktang tinitigan ng masama ang pulis. Anong nangyayari dito? Ang kanyang boses ay mabigat at puno ng otoridad na biglang nagpatahimik sa paligid. Ang pulis, na hindi nakilala kung sino si Rafael, ay una pang nagpakita ng kayabangan. Wala kang pakialam dito, Ginoo. Huwag kang makisawsaw, sabi nito ng bastos, hindi tinitingnan kung sino ang kaharap. Ngunit nang iangat niya ang kanyang mukha at makita si Rafael na may uniforme ng opisyal na nagpapakita ng mas mataas na ranggo, bigla siyang namutla. Lumapit pa si Rafael, tumayo sa pagitan ng kanyang ama at ng pulis. Ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng malamig at kontroladong galit. Kilala mo ba kung sino siya? Tanong ni Rafael habang itinuturo ang kanyang ama. Siya ang tatay ko, at kakatapos mo lang siyang ipahiya, kinikilan mo ang isang matandang lalaki na dapat mong protektahan. Ito ay pag-abuso sa kapangyarihan at hindi ko hahayaang lumipas ito. Lalong tumindi ang tensyon at ang pulis ay nagsimulang mag-alala na pagtantong maling tao ang kanyang binangga. Para kay Rafael, hindi lamang ito tungkol sa pagtatanggol sa kanyang ama, kundi sa pagpapatupad din ng katarungan na matagal na niyang pinanghahawakan bilang prinsipyo sa buhay. Nang dumating si Captain Rafael sa pinangyarihan, kumulo ang kanyang dugo sa nasaksihan. Sa gilid ng kalsada, ang kanyang ama, si Lolo Jose, ay nakatayo na may pagod at tensyon sa mukha. Ang kamay ng kanyang ama ay hawak pa rin ang halos walang laman ng pitaka. Samantala, ang pulis sa harap niya ay nakatayo na may aroganting tindig na tila nagagalak sa kanyang kapangyarihan. Hindi napigilan ni Rafael ang kanyang galit. Ang kanyang ama, isang matandang lalaki na nag-alay ng kanyang buhay sa pagtuturo sa mga kabataan, ay tinatrato ngayon ng ganito ng isang taong dapat sana inagpoprotekta sa komunidad. Sa matatag na hakbang, lumapit si Rafael. Ang kanyang tingin ay matalim na parang kutsilyo na handang tumago sa sinumang mangahas na lumaban. Anong nangyayari dito? Ang kanyang boses ay mabigat, puno ng otoridad, na biglang nagpatahimik sa paligid. Ang pulis, na sa una ay hindi na malayan kung sino ang papalapit, ay lumingon na may kaswal na kilos. Wala kang pakialam dito, Ginoo. Huwag kang makisawsaw, sabi nito ng bastos, hindi tinitingnan kung sino ang kanyang kausap. Ngunit nang iangat niya ang kanyang mukha at makita ang uniforme ni Rafael, na may mas mataas na ranggo, bigla siyang namutla. Hindi niya binigyan ng pagkakataon ang pulis na magpaliwanag. Tumayo siya sa pagitan ng kanyang ama at ng pulis, pinoprotektahan si Lolo Jose gamit ang kanyang matikas na katawan. Kilala mo ba kung sino siya? Tanong ni Rafael sa malamig na tono, itinuturo ang kanyang ama. Siya ang tatay ko, at kakatapos mo lang siyang ipahiya. Kinikilan mo ang isang matandang lalaki na dapat mong igalang. Ganito ba ang paraan mo ng pagtupad sa tungkulin bilang pulis? Lalong tumaas ang kanyang boses na nagdulot ng kaba sa pulis. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang sentido.
Ang mga taong nakasaksi sa pangyayari ay nagsimulang magbulungan na pagtantong hindi na ito simpleng paghuli lamang. Sinubukan ng pulis na magdahilan, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Rafael. Manahimik ka, sigaw ni Rafael. Umalingaw ang kanyang boses sa hangin. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo? Kinikikilan mo ang tatay ko, isang matandang walang kasalanan, para lang sa sarili mong kapakanan. Dinudungisan mo ang pangalan ng institusyon na ipinaglalaban ko at ng marami pang iba ng dugo at pawis. Yumuko na lamang ang pulis, walang masabi. Nagpatuloy si Rafael, sisiguraduhin kong haharapin mo ang kahihinatnan ng iyong mga ginawa. Walang lugar para sa mga taong tulad mo sa serbisyo. Sa matalim na tingin na puno ng galit, tiniyak niyang maipapatupad ang katarungan, hindi lamang para sa kanyang ama, kundi para sa lahat ng naging biktima ng pang-aabuso sa kapangyarihan na tulad nito. Nang sinubukan ng pulis na ipagtanggol ang sarili, nanginginig ang kanyang boses, kahit pilit niyang ipakitang may tiwala sa sarili. Paumanhin po, Kapitan. Ginagampanan ko lang po ang aking tungkulin ayon sa prosedur. At saka, lumabag po sa batas trapiko ang tatay ninyo at ipinapatupad ko lang ang batas, sabi niya habang palingalinga, naghahanap ng suporta mula sa mga taong nagsisimula ng magkumpol. Ngunit malinaw sa tono ng kanyang pananalita ang pagkasindak. Nakikinig si Rafael na may matigas na panga, ang kanyang mga mata ay matalim na tila tumatago sa kasinungalingang lumalabas sa bibig ng pulis. Procedure, sagot ni Rafael sa matalas na tono, puno ng kontroladong galit. Ang mangikil sa isang matandang walang kalaban-laban, humingi ng areglo, at ipahiya ang isang tao sa harap ng publiko. Yan ba ang tinatawag mong prosedur? Umalingaw ang kanyang sigaw sa kahabaan ng kalsada, na lalong nagpatahimik sa mga tao. Sinubukan muling magsalita ng pulis para ipagtanggol ang sarili. Ngunit, hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Rafael. Umabot sa sukdulan ang tensyon ng ang pulis, na nakaramdam na siya'y nasusukol, ay nagsimulang maging depensibo. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Kung ayaw ninyo, i-report ninyo. Pero huwag ninyo akong basta-basta husgahan dito, sabi niya sa tonong nagsisimula ng tumaas, sinusubukang ipagtanggol ang natitirang otoridad. Ngunit, ang mga salitang iyon ang naging mitsa na sumira sa pasensya ni Rafael. Sa mabilis na hakbang, lumapit si Rafael at marahas na hinawakan ang uniforme ng pulis, dinakma ito ng mahigpit. Huwag kang magsasalita ng ganyan, lalo na pagkatapos mong ipahiya ang tatay ko, sabi ni Rafael sa mahinang boses ngunit puno ng pagbabanta. Ang tensyon ay nauwi sa pisikal na aksyon ng sinubukan ng pulis na kumawala ng marahas. Ngunit, ang kanyang kilos ay lalo pang nagpagalit kay Rafael. Sa isang iglap, isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ng pulis na nagpatumba rito. Nagulat ang mga taong nakasaksi. May mga nagtakip ng bibig habang ang iba ay natigilan, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Sinubukang bumangon ng pulis. Ang kanyang mukha ay may pasa na at may dugo sa gilid ng kanyang labi. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumayo si Rafael sa harap niya, tinitingnan siya na may nag-aalab na galit. Akala mo ba binibigyan ka ng unipormeng iyan ng karapatan na umasta na lang basta-basta? Walang lugar para sa mga taong tulad mo sa serbisyo. Dinudungisan mo ang pangalan ng buong institusyon at hindi kita hahayaang makalusot dito, sabi ni Rafael sa malamig at matalas na tono. Sa paligid, nagsimulang magbulungan ang mga tao. May mga naglabas ng cellphone para i-record ang pangyayari. Ngunit wala nang pakialam si Rafael. Para sa kanya, ito ay usapin ng prinsipyo at katarungan, hindi reputasyon. Itinuro niya ang pulis na nakahandu sa isalupa at sinabi sa mariing tono, "Ananagutan mo ang iyong ginawa, hindi lang sa harap ng batas, kundi sa harap ng lahat ng taong inapi mo." Ang sitwasyon sa lugar ay lalong naging tensyonado. Ngunit, isang bagay ang malinaw sa lahat ng nakasaksi. Hindi hahayaan ni Captain Rafael na lumipas ang kawalang katarungan ng walang laban. Pagkatapos ng tensyonadong komprontasyon, nagsimulang humupa ang sitwasyon sa paligid, bagamat ramdam pa rin ang tensyon sa hangin. Ang pulis na dating mayabang ay nakahandusay na ngayon sa lupa, ang mukha ay may pasa at puno ng kahihiyan. Habang tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi, yumuko siya, hindi kayang harapin si Rafael na nakatayo sa harap niya ng may matatag na tindig. "Patawad po, hindi ko po dapat ginawa yon," sabi niya sa humihikbing boses. Isang pag-amin na huli na.
Ang pagsisisi ay tila dumating matapos niyang mapagtanto na hindi lamang si Rafael ang kaharap niya, kundi lahat ng taong nakasaksi sa kawalang katarungang ginawa niya. Ang sandaling iyon ay naging isang malaking pagbabago para sa pulis na iyon. Ngunit para kay Rafael, hindi lamang ito tungkol sa pagsisisi. Ito ay ang unang hakbang upang maipatupad ang katarungan. Samantala, si Lolo Jose ay nakatayo sa tabi ng kanyang anak, nararamdaman ang nag-aalab na pagmamalaki sa kanyang puso. Nang makita niyang ipinaglalaban ni Rafael ang kanilang dignidad at karangalan, naramdaman ni Lolo Jose na tila bumalik ang kanyang sigla sa buhay na panandaliang nawala. Alam niyang hindi lamang namana ng kanyang anak ang kanyang mahinahong pag-ugali, kundi pati na rin ang tapang na tumayo laban sa kawalang katarungan. Anak, ginawa mo ang tama, sabi ni Lolo Jose na puno ng damdamin. Napagtanto niyang ang ginawa ni Rafael ay hindi lamang para ipagtanggol siya, kundi para protektahan din ang ibang mga tao na maaaring naging biktima sa parehong sitwasyon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lolo Jose na ang mga aral na itinuro niya kay Rafael sa loob ng maraming taon ay nagbunga ng maganda. Sa buong determinasyon, tinitigan ni Rafael ang pulis bago tumalikod. "Ire-report ko ang ginawa mo," mariin niyang sinabi. Ang kanyang boses ay puno ng paninindigan. "Hindi lamang ito tungkol sa tatay ko, ito ay tungkol sa pagpapatupad ng katarungan at pag-iwas na mangyari pa ito sa iba." Ipinangako ni Rafael sa kanyang sarili at sa kanyang ama na ipaglalaban niya ang katarungan. Hindi niya hahayaang lumipas na lamang ang kawalang katarungan. Habang papalayo siya sa lugar, alam ni Rafael na ang hakbang na ito ay bahagi ng kanyang pakikibaka upang lumikha ng pagbabago. Sa kanyang puso, umaasa siyang ang maliit na kilos na ito ay magiging isang senyales sa mga taong nakapaligid sa kanya na ang tapang na labanan ang kawalang katarungan ay responsibilidad ng bawat isa. Sa matatag na hakbang, sumulong si Rafael, handa nang simulan ang isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Isang kabanata kung saan ang katarungan at katotohanan